Oo, nag-aso-aso pa. Good day mga tita and tito, hello from Australia. So for tonight's video, pag-usapan natin yung flight ni Daddy kahapon. Nagdrama si Inday Ashud kasi ang buong akala niya ante, nakasama man siya mag-ano sakay sa plane. So hindi man pwede, kay mahal nga ang plane kung kami-kami lahat. At saka pa, pupunta din naman kami doon next 2 weeks. So alas 5 pa lang gising na kami lahat tita, kaya ang flight nga ni Daddy 7. So mabuti nang mas early doon para at least hindi man late ba. Tapos pagdating pa talaga namin sa airport tita, nagdrama na naman si Inday Astrid. Sabi niya talaga, Dad, I will miss you so much. Mwah! Parang 1 year talaga hindi mag-uwi si Dad. 1 day lang naman. So kahit na parang mag-frozen ang mga brain cells ko, tita, inantos lang talaga namin. Inantay namin na maglipad ng aeroplano, kaya yan talagang request ng mga bata. Earlier, may announcement, tita, na nervous man kami. Kasi sabi nila ba, ma-delay daw ang mga flight kasi may mga fogs, mga ganyan-ganyan. And then after a while, nag-declare sila ng cancel, tita. Bawagin late pag ilang sabi ng airlines. Buti na lang, hindi ang airlines si Dad, yung sa isa. Tapos yung next announcement, nagsabi na mag-boarding na kuno sa airline si Dad. Ba't lipay namin eh? Kasi imagine that, kung hindi siya makaalis, tsaka malate siya sa funeral ba? Di ba malungkot yun? Alam niyo naman na yung pupuntahan ni Daddy is yung pinaka-best mate niya talaga yan, tita, doon sa Adelaide. Na-mention ko sa isa kong vlog a week or so ago na yung best mate talaga ni Uncle is namatay no, due to aneurysm. Basta nasa tiyan, tita. Nakaabot pa naman din siya ng hospital and then lasted for few hours and then after that, wala na talaga magawa, tita. Kasi kahit na gaano pa daw yung mga surgery na mga gagawin dyan, may puputok na naman na isa, may susunod na naman na isa. So, wala na talaga. So, after we dropped Uncle sa airport, umuwi kami ng bahay, tita, kasi super lamig man sa labas, te. So, nagkanta-kanta lang kami dito. Parang malungkot din ba saan-saan kami magpunta while si Daddy nandun nag-attend sa funeral. And it felt so bad kasi hindi man kami makapanood ng mga video, tita, wala silang live streaming. So sa bahay lang kami, tita, natulog ako for few hours and then after a while tumawag yung aking sister-in-law. Pauwi na daw sila, kaya dadalahin niya man si Lola sa bahay nila para magtingin gani. Kaya di ba nagpa-renovate sila ng bahay, bago na ba, tapos maganda na. So gusto makita ni Lola. So kami, nag-goodbye man kami, nag-wave-wave man kami, tapos masaya kami nga wala na kami ng obligasyon ng konti. So nagbili kami ng siki na pulait, tapos nagbili kami ng mushrooms para magluto nga kami ng laswa pagkagabi, kaya magprito kami ng isda. Ang pagod sa katawan ko, tita, parang hindi ko maintindihan ba kailangan ko talaga ng sabaw-sabaw. So kaya ayan ang ulam namin kaya wala man si Uncle, wala man si Lola, o di ba ang ganda, wala akong obligasyon, tita. Makapahinga ako for few days, tapos kasi si Lola magbalik pa man sa Sabado, o si wala mo nang luto-luto mga pagkain-pakain dyan. So kung ano yung nandyan pwede namin kainin, tapos si ate nagahugas, si Manding Astrid dito parang hari talaga siya, naganood-nood na ng movie. Sabi niya, wag ko na ako maingay, kaya naga-movie siya, di ba? Feeling on. So, fast forward, today na ganyan. So, medyo na busy ako ngayong araw, tita, pero wala akong nakapag-video kasi medyo parang private, nandun na area, nagatulong tayo ba sa isa nating kababayan. And then, ang mga bata ko nandyan lang sa loob ng sasakyan, binigay ko sa kanila yung cellphone, tapos ako nagatrabaho. And then, pagka alas 5 ng hapon, nagpunta na kami ng airport, inabangan namin ang pagdating ni Uncle kasi 1 year talaga kami hindi nagkita. Miss namin siya mo. Grabe talaga, nagantay kami. Kahit na medyo parang mag-frozen ang mga kamay namin dahil sa lamig. Tiniis talaga namin. Nagatingin kami dyan sa aeroplano kasi nga, miss na miss. Kung ikaw pa naman, imagine, di kayo nagkita ng 1 year. It feels like 1 year talaga sa mga anak ko, tita. Sabi ko, mga OA kayo. Akong nung iniwan ako ni daddy nyo sa Pilipinas, ilang taon kami din nagkita. Ay, sus, buwan-buwan. Kayo patakbo-takbo, mga pilingon talaga kayo para daddy nyo lang. Sabi ko, imagine ko, paano kung maglayas na lang si daddy, kaya kag hindi na magbalik, paano na lang kayo? Ay, sorry, joke lang. So, kunin lang namin ang bag ni Daddy, tapos uwi na din kami. So, nakita nyo yung shark, tita. Cage diving yan dito sa amin. O, mag-dive kayo with the shark. Maraming tourists na nagapunta just for that, no? So, pauwi na kami ng bahay. Si Uncle lang nag-drive kasi hindi ako masyado makakita. Tita, labo na talaga ng mata ko. Uy, bigat lang itong aking salamin, tita. Kailangan na talaga ng bago. Magasakit lang yung mata ko. Pero minsan kailangan ko para maklear lang. Pero gasakit kasi Nung una, kanina nasa city pa si Uncle, gin-joke talaga ako. Wala na daw siya oras na magbili ng mga gulay, tita. Sabi ko, bantay ka lang sa akin para gulay lang pa sa lubong mo sa akin. Wala talaga. Pero gin-joke lang pala ako. Walang iya. Si Uncle, tita, nasanay na yan siya sa mga pasalubong. Sabi ko, sa amin sa Pilipinas, basta kung saan ka magpunta pag tatay o nanay, kapag dating mo sa bahay, sa mga baktin mo, may dala kaya mga pasalubong. So ngayon, sanay na si Uncle. Ang pasalubong sa akin, ang palaya at mga gulay-gulay dyan. So excited So yung panihapon namin, nagluto agad kami ng ampalaya with eggs. Ay,
Yung sa mga bata naman, mga lolis, tita. So, nag-video call sila kanina kay dad. Yung sa mga bata, andyan na pa sa lubong. Yung sa akin, kuno wala daw. Kaya naubos na daw, pati ang kangkong. Pero sa totoo wala talaga, ang kangkong wala talaga natira. So, sige lang, kay balikan natin yan. Ibabalik naman kami sa Adelaide within 2 weeks, no? Kaya may doktor ako doon na pupuntahan. So, at least kahit paano, may dala lang siya na konti na pang ulam-ulam namin. Kaysa excited nga. May patula, may sayuti, ay matula tamon, boss.